원하는 거 먼저 얘기해. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is Pinay Mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Ito yung nabili ko sa Daiso, cleaning tissue. Panlinis ng cellphone, ng salamin, ng camera ko. Si Alex, pauwi pa lang galing farm. Ang mga kids, galing academy. Rest time na nila. Pinag-uusapan nilang magkapatid yung academy. Natutuwa talaga ako kapag nakikita kong close na close si Ina and Ijun. Anong tawag ni Ina kay Ijun? Ijun na. Si Ijun naman, Nuna. Ayan. O, edi mukhang malinis na ulit ang cellphone. 옮기고 싶어. 그렇게 말하면 되잖아. 아, 울지 말고. 일주일이라고 다. 한 번은 학원 갔다가 다시 집 갔다가 다시 수학학원 간 적도 있고. 이준이랑 원래 어제 같이 홍대 가기로도 했는데 수업 시간 늦게 끝나가지고 가지도 못하고. 내일 놀면 됐잖아. 매일도 있고 화요일날 수요일날 목요일 금요일 다 했다고. 정해. 어떻게 하면 좋겠어? 얘기해봐. 수학학원 다니고 싶은 마음 있어? 근데 스케줄 때문에 싫은 거야? 근데 학원 다른 데 옮기고 싶어? 아니. 거기 계속 다니고 싶어? 선생님이랑 계속 공부하고 싶은 거야? 아? 아니 모르겠어. 맨날 수업하는 게 너무 짜증나고 토요일 일요일 4시간씩 하고 알았어. 거의 하루야 하루. 방학 때 일주일에 하루는 수학밖에 안 했다고. 엄마 아빠가 학원 전화해가지고 그 스케줄 조절할 수 있으면 해달라 라고 말할까? 응? 응? 됐어? 힘들었어? 방학 동안에 친구랑 같이 홍대 한 번 가고 캐리비안 한 번 간 게 끝이야. 친구 만나고. 아니 저번에도 갔었잖아. 스케줄 안 되면은 안 되는 거지 이나야. 아직 학생이라서. 학생이면 놀면 안 돼? 학생이면 계속 하루 종일 공부만 해야 되는 것도 아니잖아. 맞아. 근데 학원 했으니까 안 가고 싶어 수학학원. 학대 좀 씻을 걸 그랬나? 그치? Hi. I feel sorry kasi hindi ako nakakatulong sa farm. Like today, kailangan mag-harvest ng sili. Pero nagpapasalamat ako sa mga biyanan ko kasi mapagmahal talaga sila. Okay. Maraming nauwi na naman ng asawa ko. First, itong red and green chili peppers. Tapos, itong green apples. Si Alex, pumili nung mga maliliit para yung malalaki ibebenta na lang ng mga biyanan ko. Pero ito si Abo G, nagbigay ng malalaking apples to netizens. I think kapag magulang ka talaga, you always want to give the best sa anak mo, no? Pero si Alex, gusto niya na mag-earn ang mga biyanan ko. Meron ding tinapay na binake ng Abo G. Meron ding bread baked by my sister-in-law. Gift ng sister-in-law ko kay Ijun.
Spider. Si Omoni alam niya na kailangan ko ng dahon ng sile pang tinola. Oh. Nag-uwi siya. At nag-uwi siya. Nagbigay siya. Tapos different kinds of side dishes to netizens. Okay. Tapos may marinated pork. Ano to? Jam. Salgu jam? Salgu jam. Apricot jam. Ang sarap. Pang toast. Sister-in-law ko gumawa. Tapos, itong favorite ko na mini plums. Ay, hinog na sila. Oh, ayan. Puno na naman ang ref namin. Thank you, Lord. Etong mga eggs, galing kay Aboji, sobrang fresh to netizens. Alam niyo yung ibang-iba yung texture ng shell and then yung color ng egg yolk. May nagtanong, nagbabaha ba dito sa Korea? Yes, nagbabaha. And ang worst is nagkaka-landslide kapag rainy season. Okay, nag-breakdown na naman si Ina kasi nahihirapan siya sa schedule niya sa Math Academy. Dito sa Korea kasi very common ang academy. Pero hindi lahat nag-a-academy. But mostly ng mga estudyante, merong academy kahit isa or dalawa yan. So si Ina, umiiyak na siya kasi parang hindi na siya makahinga sa schedule. Every day, meron siyang math academy and every day, 3 to 4 hours siyang nag-aaral sa math academy. Iba pa yung ibang subjects like Korean, Science, and English. Pero kasi nag-rest siya sa English Academy. So, sabi niya, wala na akong time to enjoy my weekend. Kasi kahit sa weekend, nag-a-attend ng klase. Tapos may mga schedule yung mga friends niya na nahihirapan siyang magpaalam sa teacher kasi hindi siya basta-basta pinapayagan. So, hindi siya nakakasama. Kung makasama man siya, 1 or 2 oras lang, kailangan niya ding umuwi kasi meron siyang academy. I think, sa age ni Ina, nag-enjoy talaga siya sa company ng mga friends niya. Tinanong namin siya kung ano yung concern niya. Sabi ko, gusto mo bang mag-stop sa academy? Hindi naman daw, kasi kailangan niya yon. Lalo na high school siya. Gusto bang lumipat ng ibang academy? Hindi rin daw, kasi okay daw yung academy. Gusto mo bang mag-change ng teacher? Hindi rin daw, kasi okay naman magturo si teacher niya. Gusto mo ba na ayusin yung schedule? Yun daw. Pwede daw ba kausapin na ayusin yung schedule, wala ng weekend, ganun. And then we told her na huwag niyang pahirapan yung sarili niya kasi we pay for the academy para matuto sila and hindi para ma-stress. And then I'm sure yung teacher kasi once na sinabi ni Ina yung concern niya, tatawag sa amin para ayusin yung concern ni Ina about sa schedule and yung sa oras ng mag-aaral. Kami as parents, of course, masaya kami na masipag magturo yung mga teachers sa academy. Kasi ang nagbe-benefit talaga ay si Ina ni June. Mataas talaga yung mga scores nila. Concerned din ni Ina yung mga classmates niya. Older than her. Like, 2nd year high school, 3rd year high school yung kasama niya sa klase. So, siya daw yung pinaka-bata. Sabi nung teacher, same level lang naman daw sila nung mga higher years. Ang concern niya is, wala siyang friend. Kapag daw nag-a-answer ng problems, mag-isa siya, samantalang yung iba na classmates niya, nagchichika-chikahan. Dito kasi sa Korea, pag magkaiba ng year, hindi mako-consider na friends kayo kahit pareho kayo ng klase. Today, nag-skip siya ng class. Nag-worry siya na pagagalitan na naman siya tomorrow.
sabi ko, natural na pagagalitan ka kasi may schedule and hindi ka na naman pumasok. So, ang teacher naghanda para sa klase, hinihintay ka, wala ka. Kapag pinagalitan ka once, twice, dapat matuto ka na. Sumunod ka sa schedule and hindi ka pwedeng basta-basta mag-absent. Kailangan magpaalam ka. Medyo kalmado na siya. Sa mga ganitong sitwasyon, ang importante na marunong tayong makinig as parents sa mga anak natin. Let them feel na tayo yung safe space nila to express their emotions, their feelings, yung mga problems nila. Let's listen to them. Si Ina, okay lang na mag-cry out loud siya. At least, sa amin siya naglalabas ng nararamdaman niya, hindi sa ibang tao. Anyway, treat ko sila later kasi si Ina may pasok na, si Izu papasok na din soon. So, bago sila lumaban ng bonggang-bongga ulit ngayong second semester, kakain kami ng masarap. And si Alex, nag-recommend siya ng meat restaurant. Alam nyo, natouch ako sa reaction ni Ina. Ang sabi niya kagad, magugustuhan ba ni Ijun yung restaurant? Sobrang sweet sa kapatid niya. Kasi si Ijun very picky sa pagkain. Whenever we choose a restaurant, palagi namin kinoconsider si Ijun. Before nagiging issue sa amin yung pagpili ng restaurant. Pero si Ina, alam nyo, ang lawak ng pangunawa niya. And mahal na mahal niya talaga si Ijun. So, lagi siyang mag-a-ask, ikaw, Ijun, anong gusto mong kainin? Saan mo gustong kumain? Ganun. And si Ijun naman, hindi niya tinitik advantage ang ate niya. May mga times na si Ijun magsasabi, dito tayo kumain sa restaurant, gusto ni Nuna dito. Prepare ako ng merienda ni Ina. Nagutom, kakaiyak. Nakagatan ko na yung isa. Sarap. Ang Korean family ko, walang religion. Pero alam nyo, na-appreciate ko si Omoni kasi lagi niyang sinasabi, sana i-bless ni Lord ang Korea, lalong-lalo na yung mga farmers ng magandang weather. Kasi kapag maganda ang weather, maganda ang harvest. Like last year, alam nyo, hindi masyadong mainit, hindi din masyadong maulan. So, ang ganda talaga ng harvest. Pero this year, ang sabi ni Omoni, masyado daw mainit. Yung mga apples, hindi masyadong lumaki. Apples lang ba ang binibenta ng mga biyanan ko? Madami silang binibenta. Corns, sesame, chili peppers, walnuts, chestnuts. Ano pa ba? Marami pang iba. Pero, apples and chili peppers yung pinaka-main source of income ng mga biyanan ko. And alam nyo, ibang tanim sa farm, even yung mga eggs, mushrooms, ayaw nilang ibenta yun kasi for personal consumption sana. Pero yung mga friends nila, Aboji and Omoni, gustong bilhin kasi magandang klase talaga. So, binibenta nila sa mahal na halaga. Naya, Bogo, Nawa, Pang Mogo, Naya, 괜찮아? Kakain kami ng grilled meat.
감사합니다. 아, 후했어. 아빠 같은 남자 만나야 돼. 아빠 같은 남자는 아빠밖에 없는 거야. 오. Bili kami ng ice cream sa Vera. Naka-sale ang Gongcha until today. Thank you. Cheers, Saja. 1, 2, 3, cheers! May bagong open na store. Ay! Vintage shop! Original, oh! 35,900 tong knit. Meron pang sapatos, oh. Oh, may Chanel daw. All Monday. Yung Chanel bag, 300,000 won. Original kaya to? Second hand. Parang Goodwill. Uy, Kanggol, 7,900. May Hermes din, oh. Magkano to? 109,000 won. Saba, atong ko. 남자 ko yan. 와, vintage 스타일인데 이제 나 보여줘. 봐봐. 와우. 헐로. 입어봐, 입어봐. 이거 노페야. 노스페이스야. 작아. 347. We are already home to netizens. Sobrang saya naming lahat kasi nakapag-dinner kami together, nakabili ng ice cream sa Vera, and nakapag-gongcha pa. And ito ang pinakamaganda kasi nakausap namin si Ina ng maayos. So, thank you, Lord. And thank you sa pagsama sa amin ngayong araw na to. See you sa next vlog to netizens. Bye! Good night! Good night! I love you!